at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Para naman sa magiging track netong ni Bagyong Paulo, yun po, tuluyan na siya nag-intensify kaninang 2 a.m. bilang isang ganap na tropical storm. At nakikita din po natin, mag-i-intensify ito ulit prior to landfall into a severe tropical storm category. At inaasahan po natin yung pag-landfall niya bukas ng umaga dito sa may Isabela or northern portion ng Aurora. Kung makikita natin, malaking bahagi ng ating Luzon ang nakapaloob dito sa ating cone of probability. So, doon po nakikita natin yung posibleng daanan pa rin po netong bagyong si Paulo. Nakikita din natin paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility, mag-i-intensify ito into a typhoon category habang palayo na siya ng ating bansa. So yun po, iba yung pag-iingat mo para sa ating mga kababayan dahil nakikita po natin magla-landfall po itong si Paulo at huwag po nating hintayin kung saan po magla-landfall po itong si Paulo. Sa mga areas po natin na under tropical cyclone wind signal ay iba yung pag-iingat na po tayo at mga paghahanda na po tayong dapat na ginagawa.